Hi guys, good morning. Nandito ulit tayo sa manggahan. Ika-4 na araw natin ng pagpupruning at paglilinis dito sa ilalim ng manggahan. Papakita namin sa inyo ang tamang pagpruning ng mga sanga at ang aming paglilinis dito sa manggahan. Tara, let's go! Tinatanggal ni Amang Erming ang mga dead branches dahil ang mga ito ay umaagaw ng nutrients mula sa puno ng mangga. Ang ginagamit niya dito ay ang pruning saw na nabili namin sa Shopee. Aalisin rin natin ang mga baging na nagiging sanhi ng stress ng puno ng mangga. Magdadamo rin tayo dito mamaya para walang matirhan ang mga insekto gaya ng sesame fly. Masyado ng maraming damo kaya gagamit din tayo dito ng herbicide. Tingnan nga natin yung na-prune natin last week. Tingnan natin kung naghilom na ang sugat. Uy. Ano siya? Itakta na siya. Tag-init kasi. Kaya mabilis na tulo. Oops! Ano to? Black forest na naman. Tutubigan mo. Papaararo natin yan next week siguro. Nagpadaloy tayo ng tubig dito para next week ay ipapaararo natin to at tatamnan natin ng kalamansi. Itong isang puno na to, ang daming baging. Hindi na makita ang dahon. Puro baging na lang ang nakikita. Napabayaan ng mangga sa matagal na panahon. Kaya ang baging mas madami pa sa dahon ng mangga. Ang isang punong ito ay nabuwal noong may bagyo at pagkatapos ay inakyat ng maraming baging. Kaya eto, ngayon pa lang natin ipapalinis. Eto pa isa oh. Iwasan natin na ma-rip off yung bandang ilalim na ganyan oh. Dapat diretso to dito. Pwede pa sigurong ulitin to mamaya. Ito yung collar. Mga half an inch dito. Mula dito sa collar. Dito ang tabas niyan. Ayan. Tapos iwasan nating mapingas kamukha nito. Mukha mabulok to eh. Tanggalin rin natin yung mga pinong sanga na umaagaw ng nutrients ng puno ng mangga. Hindi naman mamumunga ang mga tiny branches na ito, kaya aalisin din natin to para makapag-concentrate ang puno sa pagbibigay ng nutrients doon sa mga magiging bunga nito. Hi! Tatanggalin natin yung ganito oh. Yan. Medyo nasira yung ilalim oh, napingas. Dapat dito
thank you for watching. Bye!